Ay mga kapuso sa Presinto 594, syempre mga kapuso, ito ay yung gusto ko ibida talaga, yung naging magandang accomplishment responde ng kumbagay isang pulis na nandoon sa lugar at the right time, at the right place. At saka magaling, mahusay sa paggamit ng baril. Pero mo, kumbaga hindi lang display, talagang kumbaga yung police na yon ay dapat bigyan ng pagkilala ng Manila Police District. Police Major Philip Ines, tagapagsalita po ng Manila Police District. Magandang gabi Sir Philip. Sir, good evening. Yes, Sir Rose, Sir Roland, isang mapagpalat ng gabi sa inyo. Ganda sa mga nakatagay at nanonood sa inyong programa. Yes, sir. At talagang sa MPD, mukhang ang mga pulis kailangan asintado. Nakita mo sa Tondo, sir, yung pulis na yun, pa-duty, ang sabi sa akin ng mga tropa ng stasyon nakakasakop, pa-duty yung pulis na yun, at talagang, tiyempo naman, mayroong shooting incident diyan, at kung ano yung paraper na gawin ng isang pulis, yun ang ginawa niya, Major. Tama kayo dyan, Sir Rose, nakita natin na yung police natin, rumisponde kahit sa mag-isa. At nakuna naman dito ng mga CCTV doon sa lugar. Kung saan nga, dalawa yung suspect dito na riding in tandem. Ang nahuli, itong si alias Onyok at saka itong si alias Jiro. Itong isa rito, yung alias Onyok, actually meron silang napatay dito na isang biktima. Na 32 years old, binaril nila ito. At pagkatapos nga nun, sabi nga, on the spot yung kanilang binaril dito. Itong dalawang suspect na to, itong alias Onyok at saka si alias Jiro, at mga taga-Tondo rin ito, ay sabi nga nakipag-engage dito sa ating police si Corporal Aga, kung saan nga doon sa course ng engagement nila, nagkaroon sila ng barilan. Bumagsak ito, tinamaan itong si alias Onyok. Ito yung nakita natin na bumagsak habang tumatakbo. At yung isa naman doon, na driver ng motorcycle, nakatakas ito pero eventually nahuli din ito. Ayun. At Sir Rod, sabi nga, Sir Ola, nalaman natin ito, si Onyok ay may mga previous cases na ito, involved nito sa iba-iba pa rin na pamamaril dito sa lungsod ng Maynila. Nagkaroon na rin ito ng, meron itong warrant of arrest na para doon sa kasong murder. Nilabas ito ng Article 26 ng Manila. Walang bail ito. Meron din siyang violation ng BP 881. Tapos meron din siya kasong illegal possession. Dalawa yung dalawa yung nakuha natin dito ng mga record na kina-involve niya ng tao na ito. Dalawang shooting incident. Ito sa may Tondo, sa Paco, noong 2022 at saka noong 2023. Ayun. Kaya sabi nga natin, tuwa tayo dito dahil sabi nga, nabigyan ng justice yung mga dati niya pang ginawa na mga krimen. At siyempre, yung ating Police Maynila ay talagang proud tayo dyan. Yes, sir. Yung mga police natin, nakita natin na ito talaga yung mga true-blooded Manila's finest kasi tatay nito, Police Maynila. Ay, ganun ba? Police Maynila rin. Kaya sabi nga, nakikita natin talaga inaangat nito. Yung mga polis natin sa Maynila. Which is yun naman talaga ito. Bilang matagal na polis natin sa Pilipinas, yung MPD. Manila Police Finest. Kaya sabi nga natin, sa maraming pagkakataon, marami talaga tayong mga polis na nagpamalas ng kagalingan dito. Sir, tatanong ko lang, sir, kasi pag SOP po, sir, pag ganitong nakakabaril po ng polis kahit kriminal, ano pong ginagawa? Ano pong nangyayari, sir, sa polis nating meron siya na baril na sangkot sa krimen, sir? O kahit hindi sangkot sa krimen, ano nangyayari, sir? Anong ginagawa, sir? SOP. Una-una, sabi nga, dumadaan doon sa proseso, nag-iimbestiga din, tinitignan kung yung ating police pa, nagawa niya yung tinatawag natin, yung nakalagay doon sa standard operating SOP. procedure natin, which nagawa niya naman talaga. Nakita natin, nagkita lang siya, pero nakipag-engage siya. At nakita naman natin, itong dalawa na to, ay itong alias Onyok na to, at saka to si Jiro, nadala to ng ospital, pero itong Onyok ay namatay ito eventually yung pagkakalan natin, namatay ito nung kinabukasan. Sa ospital na ito namatay. At sabi nga natin, itong ating polis ito, bibigyan ito ng pagkilala ng pamunuan ng Manila Police District dahil sa ginawa niya. Yes, at sir. sabi nga natin, yun ang palagi natin sinasabi sa ating mga kasamang polis,
na alam mo yung tinatawag natin focus ka lang doon sa trabaho natin. Ang trabaho Focus. natin ay to serve and to protect. At ito yung nagpapakita na talagang ginawa ng pulis natin yung nakaatang na trabaho sa Apa. kanya. Alam mo sir, nung pumunta kami doon at nakarating ako doon sa lugar, ay nakita ko yan si Corporal Aga. Ano yan? Matikas yan eh. Oo. May tindig. Ito kumbaga, siya kasama doon sa, andun siya doon sa police line. Sabi ko, akala ko sila yung nagresponde. Okay. Yung pala, siya pala yung nakipag-engage. Yung sabi sa akin ng PCP commander doon. Ito, tinuro sa akin si Corporal Aga. Sabi ko, nung nagkukwentuhan kami, sabi niya, pa-duty siya eh. Mm. Na nakarinig siya ng putok. Pag labas niya ng bahay, nakita niya may pinuputukan. Kaya Umaksyon. umaksyon na siya. Oo. Which is talagang, kumbaga, sabi niyo nga true-blooded policeman. Sir, kanina, hindi ko na alam kung kanina o kahapon, may first command conference kayo ng MPD kasama si Mayor Isko Moreno Domagoso. At mukhang binagbigay din sila ng instruction ng ating alkalde at ganoon din sa inyo. Ano po yung mga tagubilin ng ating ama ng lungsod sa inyo sa Manila Police District sa pamumuno po ni General Abad? Yes, Sir Rod, kinakongratulate yung sabi nga natin, yung Manila Police District sa ilalim siyempre ng pagtitimo ng aming District Director, ni Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Kung saan, nakita nga natin yung kabuuan ng buong taon na ito na ipababa natin ng 10.83% yung ating focus crime. 10.83. At nakita naman na 10.83% Yes. yung ating focus crime sa MPD. Ibig sabihin, kinukumpara kasi natin ito, Sir Rod, Sir Olan, yung mga insidente nung 2025, 2024 to 2025, tinitingnan natin yan, kung bumaba, tumaas ba kami. At nakita natin na yung ating 8 focus crime na binabantayan ng Philippine National Police ay meron kaming pagbaba na 10.83. Ibig sabihin lamang ito, hindi nagkakamali yung pamunuan ng Manila Police District sa iba't ibang usutiya namin kontra krimen. At ito nga yung nagiging resulta. At hindi lamang yun, binanggit din ng ama ng lungsod ng Maynila, ang dami nating mga activity na ginawa, big event dito at naitawid natin ng maayos. Ayun. At sabi nga natin dyan, nakikita natin yung liderato ng aming district director kung paano niya tinitimon yung mga pulis Maynila. Opo. At talaga may malaking hamon din itong sa mga susunod na araw para sa lungsod ng Maynila. Sabi nga ni Mayor Moreno, ni Yorme, is kumbaga sustainability doon sa mga achievement pa na nakuha ng ating MPD through peace and order implementation ng ating iba't ibang programa sa ilalim po ng mandato ninyo sa Manila Police District. Maraming salamat Thank you, Major sir. Philip sa inyo, sa MPD Solid din at po. kay General Abad sa ating District Director. Yes, Sir Rod, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin yung mga ganitong informasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalin ng aming PNP, ng aming Regional Director ng NCRPO at ang aming District Director, ang aming punong taga-timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manila. Sa kalmadong gabi po.